Kasalukuyang nasa bar si Zenaya kasamang kanyang kaibigang si Professor Isabel para mag-unwind. Gawain na nila ito simula nung naroon pa sila sa US kaya hindi na bago sa mga mata ni Zenaya ang usok ng sigarilyo na nasa paligid at ang mga tao nagsasayawan habang umiindayog at sumasabay sa musika. Hindi pa nga sila nagsisimulang mag-inom ay agad na nagkaroon ng komosyon sa loob ng bar. Kaya naman ay umusbong ang kuryosidad ni Zenaya at pinuntahan ng mga kaibigan ang nagkukumpulang mga tao. Nang makita nilang nangyayari ay napatakip si Zenaya sa bibig. Kita niya ang kaawang-awang lalaki nakahandusay sa sahig habang naliligo to sa sariling dugo. "Oh my God! Help! He's bleeding! Call an ambulance right now!" Rinig niyang sigaw ng mga tao. Walang inaksayang oras si Zenaya at agad na nilapitan ang nakahandusay na lalaki. "Please give way. I am a doctor. What happened? Mister, are you okay? Can you hear me?" Tanong ni Zenaya habang sinusuri kung may malay bang lalaking nasa harap niya. The man was suffering from severe bleeding, kaya naman ang priority niya is to control the bleeding. Kung hindi kasi makontrol ang bleeding ay may posibilidad na ma-shock ito, mawala ng malay or even become unresponsive. Nagulat si Zenaya nang biglang umupo ito at napatitig sa kanya. Kaya mabilis niya itong pinahiga. "Mister, kailangan niyong kumalma. Humiga na muna kayo at ako nang bahalang mag-provide ng first aid mo. Maya-maya lang idarating ng ambulansya kaya huwag kayong mag-alala." Samit niya habang ang lalaki naman ay parabang nadadarang. At tinititigan lamang siya. Ngumingiti pa ito na parang baliw sa kanya. Is he on drugs? But she's not in the position to say that. Dahil epekto lang siguro to ng pagkakasaksak ng lalaki. Tinulungan niyang umiga ang binata sa sahig dahil alam niyang nakakaramdam na ito ng pagkahilo. Pumikit-pikit na kasi ang mga mata nito. Zenaya quickly checked the man's injury and tried to determine the extent of his injury. She even checked his ABCs, airway, breathing, and circulation. At nang makumpirmang normal lamang ang paghinga ng lalaki, ay napahinga siya ng maluwag. The stab wound is not that deep. Kaya naman naabot pa ito sa ospital. Hindi rin niya inalis ang bagay na nakatarak sa tiyan ng lalaki dahil alam niyang may possibility na mawalan ito ng dugo at wala siyang dalang sapat na gamit para alisin yon. Hindi rin niya ito ginalaw at baka pati internal organs nito ay madamay. Naalala niyang meron pala siyang puting tela sa bag kaya mabilis niyang kinuha ito. She uses the cloth to fasten the dressing in place and also apply pressure to the wound until help arrives. "Huwag kang gagalaw at pigilan mo rin ang sarili mong matulog. Narito ng mga paramedics para dalhin ka sa ospital." Wika niya sa lalaki kaya napatango ito ng mahina. Nang makalapit ng paramedics ay kaagad na umalis si Zenaya doon. Kita niya unti-unting pangiti ni Prof. Isabel sa kanya, tinakbayan pa siya. Alam na alam mo talaga ang ginagawa mo. Kaya idol kita eh. The best doctor ever, Dr. Miracle. Masiglang wika dito at binigyan siya ng panyo upang punasan ng kamay niyang may dugo ng lalaki kanina. "Punta lang muna ako ng comfort room para maglinis ng kamay." Sad niya sa babae kaya napatango ito. Ang totoo niya nakaramdam siya ng kaba nang makitang lalaki nakahandusay sa sahig. Napatingin siya sa kanyang kamay at patuloy pa ring nanginginig ito. Sa katunayan, kaya niya namang alisin ang bagay na yan sa tiyan ng lalaki kahit na walang sapat na equipment. But she's not that brave to do that. Hindi pa rin bumabalik ang confidence niya sa sarili. Kinuyom niya ang kamao at napahinga ng malalim. At least the man was safe. Yun naman ang mahalaga sa kanya. Nagising si Thunder sa magandang panaginip, ngunit nang mabuksan niya ang kanyang mga mata, ay nakita niya ang seryosong muka ng kapatid niyang si Kit. Napahawak siya sa kanyang tiyan nang bigla itong kumirot. Naalala niyang minasaksak pala siya sa bar na pagmamay-ari ng kanyang kaibigan. Akala niya panaginip lamang iyon, ngunit totoo pala. Eddie, totoo yung babaeng tumulong sa kanya. Yung babaeng parang anghel na bumaba sa kalangitan. Napangisi siya sa kanyang sarili. What expression is that, Thunder? Nasaksak ka na nga, nakangisi ka pa rin? Seryosong tanong ni Kit sa kanya na ngayon ay nakaupo sa wheelchair nito. Nandito ka pala, kuya. Masiglang sambit ni Thunder sa kapatid.
Napatingin naman si Kit sa kanyang personal nurse na nasa gilid nito. Umalis ka na muna, Nurse Jared. May pag-uusapan lamang kami ng kapatid ko. Utos ni Kit sa binata, kaya naman mabilis tong lumabas ng kwarto. Napahinga ng malalim si Kit, saka napatingin sa sugat ng kanyang kapatid. Puno ito ng mga pasa sa mukha at may benda sa tiyan. Anong nangyari sa'yo? Hindi naman nakasagot si Thunder at biglang natahimik. Hindi niya alam kung anong sasabihin sa kapatid. Alam niya pagsasabihan na naman siya nito kagaya ng kanilang ina. Sasabihin na naman itong hindi siya nag-iingat palagi. Alam niyang galing pa lang sa aksidente ang kuya niya. Nakaramdam ng konsensya si Thunder. Alam niyang pinag-aalala naman niya ang kuya Kit niya. Wala ito kuya, nagkaroon lang ng aksidente sa bar ng kaibigan ko. Napagtripan, kaya ito. Naputo lang sasabihin ni Thunder nang biglang nagsalita ang kapatid. Hindi mo ba alam na nanganganib sana ang buhay mo? Mabuti na lamang at nagawa ka ng first aid sa bar na yon. Pasalamat ka at may doktor daw na naligaw sa bar ng kaibigan mo. Kung hindi pinaglalamayan ka na namin ngayon. Napaiwas ang tingin si Thunder sa kapatid at hindi na nagsalita pa. Hindi ko na alam ang gagawin sa'yo, Thunder. Napabuntong hininga si Kit. Alam ni Thunder na nag-aalala lamang ang kapatid niya sa kanya, kaya napayuko siya ng ulo. Sorry na kuya, hindi na maulit, promise. Simula ngayon ay mag-iingat na ako. Huwag mo sanang sabihin kay mom ang nangyari sa akin. Ayaw ko rin mag-alala yun sa akin. Pagmamakaawa niya sa kapatid, tinignan lamang ni Kit si Thunder na seryoso at maya-mayang nagsalita. Magpahinga ka na muna. Sabi ng doktor pwede ka na i-discharge bukas. Dahil hindi naman ganun kalalim ang sugat mo. Don't worry, I won't tell mom. Wala nang tulog yon dahil sa nangyari sa akin kaya naman ayaw ko na rin madagdagan pang stress niya ngayon. Ako na munang bahala sa kumpanya. Mauna na ako. Nang maalala ni Thunder ang mukha ng babae kahapon ay agad niyang tinawag ang kapatid. Kuya, may nakita ko magandang babae sa bar. Yung doktor na nagligtas sa akin. Naalala ko pang mukha niya. Batid kong sobrang bait ng babaeng yun. Naisip kong bagay na bagay kayo. She is really the one for you. Siya na lang kaya ang pakasalan mo. Huwag na yung panganay na anak ng pamilyang Santiles. Balita ko tusong babae raw yun. Sinungaling pa dahil hindi man lang ito sinabi ang totoo tungkol sa edukasyon niya. Napailing na lamang si Kit at agad na hinawakan ang gulong ng wheelchair niya. Mukhang hindi pa okay ang kanyang kapatid. Kung ano-ano pa kasi ang pinagsasabi nito sa kanya. I don't have time for your nonsense, Thunder. Magpahinga ka na. Epekto lang yan ng anesthesia. Isa pa, hindi nagsisinungaling si Senaya. Siya ang magiging future sister-in-law mo, kaya inaasahan kong respetuhin mo siya. Kagaya ng pagrespeto mo sa akin bilang kapatid. Hindi maalis ang ngiti ni Marigold habang naghahanda at nag-aayos ng sarili para sa birthday party mamaya ni Kit Anderson. Pinamalita rin niya sa kanyang mga kaibigan na attend siya sa birthday pa nito. Kaya inggit na naman ang mga ito sa kanya. Naalala pa niya ang mga mukha nito habang pinipilit siyang isama niya rin ito sa party. Kaya agad na kinontak niya si Thunder upang ipabadit ang nais niya. Na agad namang sinangayunan ng lalaki. Pupunta sila sa isang eksklusibong party kaya mas maiging dapat ay nakahanda siya. She wanted to impress Mrs. Anderson. Para magustuhan siya nito at ireto pa sa isa niyang anak. Ngunit mas may saya kung si Kit Anderson ang irereto sa kanya. Ngayon din magsisimula ang plano nila ni Thunder kaya sobrang na-excite siya. Ini-imagine pa lang na mapapahiya ang kanyang kapatid sa mga taong dadalo sa party ng binata ay napapahagikik siya. O ano, ready na ba ang aking magandang anak sa party? Napalingon si Marigold sa kanyang likuran at nakita si Matilda na ang lapad ng ngiti sa kanya. Kaagad niyang niyakap ang ina saka humalik sa pisngi nito. I'm all ready na mommy. Hindi ko lang alam kay ate, ang kupad-kupad pa namang kumilos noon. Inis na sambit niya sa ina. Mas maigi pang puntahan mo ng ate mo sa kwarto niya. Dahil ilang minuto na lamang ay mag-start ng party ni Kit Anderson. At baka malate kayo. Naroon na rin ang mga kaibigan mo sa ibaba. Hinihintay kayo, masiglang sagot ni Matilda. Kaya mabilis na napatango si Marigold sa ina. Kapag nga na-late sila sa party ng mahal niya ay talagang aawayin niya ang ate niya. Nang makarating sa kwarto si Marigold ay agad siyang nagpakawala ng 3 katok sa pintuan. Ate Zena, handa ka na ba? Kailangan na nating bumaba at aalis na tayo.
Sigaw niya habang katok ng katok sa pinto nito. Ngunit 1 minuto nang nakalipas nang walang taong sumasagot sa kanya. Kumunot ang noo ni Marigold at pinihit ang seradura. Nagulat siya na mapagtantong bukas ang pinto. Agad siyang pumasok ngunit tanging kadiliman lamang ang bumungad sa kanya. Napasimangot siya na mapagtantong walang tao ang kwarto ng ate niya. Nasaan kaya ito? "Mommy!" sigaw ni Marigold. Kaya naman mabilis na dinaluhan siya ng ina. "Ano ang problema, darling?" Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. "Nawawala ang ate. Walang tao sa kwarto niya. Nakakainis. Bakit palagi na lamang siyang wala sa bahay?" Tanong ni Marigold habang nagpapadyak-padyak. Para siyang isang batang nagtatantrum sa ina dahil hindi man lang nasunod ang kagustuhan niya. "What? Bakit wala? Sinabihan ko siya kanina na may party kayong dadaluhan. Wait lang darling at tatawagan kong kapatid mo." "Wala nang ibang ginawa yun kung hindi ang painitin ng ulo ko." Giginlawi ka ni Matilda. Sabay kuha ng telepono sa bulsa. Ilang ring lang naman agad na sumagot sa Sinaya ang telepono. "Nasaan ka?" Bungad na tanong ni Matilda sa anak. "Ano? Nasa venue ka na?" Tanong ni Matilda, halata mong gulat na gulat. "At bakit hindi mo hinintay ang kapatid mo? Hindi ba't sinabi ko sa'yong sabay kayong pumunta sa birthday party ng mapapangasawa mo? Hindi ka nakikinig sa akin, Sinaya. Napakatigas talaga ng ulo mo." Galit na dagdag pa ni Matilda, ngunit isang mahabang tunog ng linya lamang ang narinig niya. Hudyat na binabaan siya ng anak ng telepono. Nakaramdam si Matilda ng galit at inis sa panganay na anak. Gusto niyang pauwiin ito at bigyan ng leksyon, ngunit ayaw niya namang mag-iskandalo sa party ng magiging manugang. Nakakahiya yun para sa pamilya niya. "Ano, mommy? Anong sabi ni ate?" Tanong ni Marigold. "Naroon na raw sa venue ang ate mo. Nauna na dahil sinundo ito kanina ni Keith Anderson." Walang ganang sagot ni Matilda sa anak. "What? At hindi man lang ako sinabihan ng ate. Nakakainis!" Sigaw ni Marigold habang nagpapadyak-padyak. Gusto niyang maiyak sa galit, ngunit pinigilan niya na lang. Walang hiyang Sinaya yon, humanda talaga to sa kanya. "Huwag kang mag-alala darling, pagagalitan kong ate mo at bibigyan ng leksyon mamaya." Napatango na lamang si Marigold sa kanapahinga ng malalim. Kinalma niya ang sarili dahil ayaw niyang mawala ang masayang mood niya. Babawi na lamang siya mamaya. Gagawin niyang lahat para mapahiya lamang ang kanyang kapatid. Lintik lang ang walang ganti. "Wow, ang ganda-ganda mo ngayon girl. Talagang pinaghandaan mo talaga ang party ha?" Wika ng isa sa kaibigan ni Marigold. "Siyempre, birthday ng isang Keith Anderson. Hindi pa ba ako magpapaganda? Ang maimbitahan sa birthday party niya isang pribilehiyo para sa ating nasa ibaba." Sagot niya, kaya napasang-ayon naman ang mga kaibigan niya. "Maraming salamat talaga Marigold at isinama mo kami sa magarbong birthday party na ito. Talagang malaking pribilehiyo ito, lalo na sa amin. Pagkakataon ko nang makabingwit ng mayayamang binata doon. Hindi lang mayaman kundi sobrang gwapo pa. Mabuti na lang at may isa sa atin ang malapit kay Thunder Anderson. Utang na loob namin sa iyong araw na ito Marigold." Masayang saad pa ng isa niyang kaibigan, kaya napangiti ng malawak ang dalaga. Marigold was really proud of herself. Kaya malaki ang ngiti niya habang binabagtas nila ang mansyon ng pamilyang Anderson. Mukhang mag-e-enjoy siya ngayon. Yan ang nasa isip niya. Ilang minuto rin ang biniyahe na magkakaibigan na makarating sa mansyon. Napakanot din ng kani-kanilang noo nang makitang sarado ang malaking gate ng mansyon at parang wala namang party na gaganap sa loob. Expected nilang marami ang nakaparadang mga kotse sa harap, ngunit ni isa ay wala. "Wait, tama ba ang oras natin? Mukhang maaga ata tayong dumating." Kunot noong tanong ng isang kaibigan nila habang pinaparada ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Sumilip naman ng ibang mga kaibigan ni Marigold sa bintana. "Oo nga, mukhang ang tahimik naman ng mansyon. Sure ka ba na dito ang venue, Marigold? Mukhang wala namang party nagaganap." Kunot noong wika ng isa pa niyang kaibigan. Napanghiwi si Marigold na makumpirmang totoo ang mga sinasabi ng mga kaibigan niya. Totoo ba talagang invited siya sa party? Mukhang hindi niya naman alam kung saan ang venue. Narinig ko nga kanina na nauna na umalis ang ate niya. Mukhang hindi naman siguro siya kasama kasi kung invited siya, sinama na tayo ng ate niya. Shh! Tumahimik ka nga at baka marinig ka niya.
Rinig na rinig ni Marigold ang pagbulong-bulungan ng kanyang mga kaibigan. Kaya kagad siyang lumabas ng kotse. Bigla siyang nainis dahil sa sinabi ng mga to. Lalabas na muna ako't may tatawagan, nasungit niyang wika sa mga kaibigan. Nang makalayo siya ay kagad na nakaramdam siya ng pagkataranta. Kinuha niyang kanyang telepono sa tinawagan si Thunder, ngunit ring ng ring lamang ang telepono nito. Isa pang attempt niya ng pagtawag ay sa wakas sinagot na nitong tawag niya. Nasaan ka? Nandito na kami sa mansyon niyo. Bakit wala namang party nagaganap? Bungad na tanong niya kay Thunder. Talaga namang nararamdaman niyang nanginginig ng kanyang kamay. Dahil sa sobrang inis at galit, kanina pa siya pinaglalaroan ng tadhana. What? Hindi mo ba na-receive ang message ko sa'yo? Change of venue, nandito kami sa Anderson's Hotel and what the heck, patapos ng celebration at kanina pa nagsimula. Late na kayo, Marigold. Sambit ni Thunder sa kanya kaya napanganga na lamang ang dalaga. Nang makabawi siya kagad siyang nagsalita. What? Akala ko ba 8 PM mag-start ang celebration? Tanong niya sa binata ngunit rinig niyang paghinga ng malalim ito sa kabilang linya. Like I said, change of plans. Hindi sumipot sa celebration ng kuya at ang ate mo. They're missing in action right now. Sayang naman ang ginawang party ni mommy kaya tinuloy na lamang ang party. Sagot nito kaya ng lumuang dalaga. Napapikit siya ng mariin, konti na lang itutulo ng luha niya dahil sa frustration. Paano yan? Nagready pa naman kami ng aking mga kaibigan. Ayaw ko silang biguin. They're expecting a party tonight. It was your fault kasi hindi mo nabasang message ko sa'yo. Hindi ako nagkulang ng pasabi, Marigold. Inis na wika ni Thunder kaya napasabunot si Marigold sa kanyang buhok. Magsasalita pa sana siya, ngunit agad na pinatayan siya ng telepono ng lalaki. Ilang beses siyang napamura at nagpapadyak dahil sa sobrang inis. Hanggang sa kinalma niyang sarili, dapat ay hindi siya mapahiya sa mga kaibigan. She needs to think of an alternative plan. Agad na nakaisip siya ng paraan at bumalik sa kotse. Nang makita siya ng mga kaibigan ay agad tong nagsitanungan. Ano raw ang sabi ni Thunder? Tuloy pa ba ang party? Tanong ng isa. Biglang nakaramdam ng kaba si Marigold at napatawa ng pilit. Oo naman, tuloy na tuloy ang party. Nagbago daw ang venue dahil ayaw ni Kit Anderson na isang magarbong celebration. Kaya naman sa isang malapit na bar na lang daw ang venue ng birthday nito. Palusot niya sa mga kaibigan. What? Mabuti na lang at semi-casual ang suot namin ngayon. Pwede na siguro tong mga damit namin sa bar. Wika ng isa pa niyang kaibigan. Saka napatingin sa damit ni Marigold. Oh no, Marigold, mukhang magpapalit ka pa o gusto mong pumunta ng bar na nakagown? Tanong ng isa niyang kaibigang nasa driver's seat. Napatawa si Marigold ngunit talatang pilit ito. Of course not. Magpapadala na lamang ako ng dress. Sa driver namin sa bar, magpapalit na lamang ako doon. Can we now leave? Baka malate pa tayo ng tuluyan sa party. Sambit niya kaya nagsitanguan naman ang mga kaibigan niya. Ilang beses na nanalangin si Marigold na sana lalamunin na lamang siya ng lupa at mawala na parang bula dahil sa sobrang kahihiyan. Kapag nalaman ng mga kaibigan niya na nagsisinungaling siya ay baka mawalan na siya ng kaibigan. Mayayaman pa naman at may pangalan sa industriya ang mga kaibigan niya, kaya naman ay ayaw niya itong mawala sa kanya. Ang mga followers ng mga to ay nahahakot niya rin sa social media kaya malaki ang nagiging benefits niya kapag nakadikit sa mga to. Nang makarating sila ay nagsipasukan agad ang kaibigan ni Marigold sa loob. Wala siyang nagawa nang hilahin siya ng mga ito sa loob ng bar. Bigla siyang nakaramdam ng kahihiyan nang pinagtitinginan siya ng mga tao. What the heck? Mura niya ng mura sa kanyang isipan. Hindi siya nakapagtiis dahil alam niyang pinagtatawanan na siya ng mga tao doon. Kaya agad niyang hinilang kamay niya mula sa isa niyang kaibigan at nagtakbo palabas ng bar. Marigold, what the hell? Sigaw ng kaibigan niya, ngunit hindi niya ito pinansin. Kaagad siya nagpara ng taxi at saka mabilis na umalis doon. Sobrang kahihiyan ang nangyari sa kanya kaya naman ay napaiyak na lamang siya. Sobrang sinisisi niyang ate sinaya niya dahil iniwan siya nito kanina. Kung sana'y sinama na lamang siya nito ay baka mamit pa nila si Kit Anderson at hindi siya napahiya. Kahit sana mamit lamang nila ang mga kaibigan niya, ang lalaki ay okay na. Magbabayad ka ate sinaya, isusumbong kita kina mommy at daddy. Sigaw niya saka nagpapadyak sa loob ng taxi habang napapahagulhol. Grabing humiliation ang nangyari sa kanya ngayon at dahil yon sa kapatid niya.
Nanginginig pa rin ang kalamnam niya dahil sa sobrang galit. Gigil na gigil siya na para bang gusto niyang sabunutan ng ate niya kapag nakita ito. Ilang gabi nang nagpupuyat si Zenaya dahil pinag-aralan niya ang case ni Kit at ngayon lamang siya natapos. Maraming nakakalat na libro sa harap niya at lahat ng iyon ay binasa talaga. Sa wakas ay natapos na rin ang pag-aaral niya sa kaso ng binata. Tama ang pagsusuri niya, there is a chance na makakalakad ulit ang lalaki. Kaya naman agad siyang nagtipa sa kanyang telepono at gumawa ng mensahe kay Kit Anderson. Are you busy? Kailangan kitang makausap. Importante, let's meet today. Ilang segundo lamang ay agad siyang nakatanggap ng reply mula sa binata. Kaya napangiti siya. I am not busy. Sure, let's meet. Please be ready cause I'll fetch you at your house after an hour. We'll have dinner. Kumunot ang noo ni Zenaya sa sinabi ng lalaki. Dinner? Napangisi siya at bilyang nag-reply. Are you asking me for a dinner meeting? Or a dinner date? Alam ni Zenaya na mapapakunot ng noo si Kit kapag nabasa nito ang message niya. Gustong-gusto talaga niyang inaasar ang lalaki. Napaka-cute kasi nito sa tuwing inaasar niya ito noong nasa US pa sila. Kinagat niya ang kanyang labi sa kanaalalang last na pagkikita nila ni Kit. Kahit na 3 taon na nakakalipas ay para bang sariwang-sariwa pa rin ang nangyari sa isipan niya. Ang totoo, hindi niya kilala ang pangalang Kit Anderson. Kaya naman ay nagdadalawang isip pa siya na magpakasal sa lalaking hindi naman niya talaga kilala. Ngunit nang makita niyang pamilyar na mukha ng lalaki sa dinner meeting nila, ay nakumpirma niyang si Joaquin ito. Ngayon niya lang nalaman ang buong pangalan ng lalaking baliw na baliw sa kanya noong nasa US pa siya. It was Kit Joaquin Anderson. Kinuha niyang isang picture sa kanyang wallet at hanggang ngayon itinago-tago pa niya. It was her and Kit Joaquin. Masayang nakaakbay ang lalaki sa kanya samantalang siya naman ay nakasimangot. The last thing she remembered, she rejected him. I am not yet ready for this, Joaquin. I'm sorry. Yan ang eksaktong sinabi niya sa lalaki na mag-propose to na maging girlfriend siya. Napahinga si Zenaya ng malalim saka napailing. Hanggang ngayon ay may kirot pa rin sa puso niya. Hindi niya alam kung bakit nasasaktan siya gayong siya naman ang dahilan kung bakit lumayo sa kanyang lalaki. Naagaw ang atensyon nang magtunog ulit ang kanyang telepono. Kung anong nasa isip mo, yun na yun. Napahalakak sa Zenaya sa reply ni Kit. Hindi na siya nag-reply pa sa kaagad na nag-ayos ng sarili. Habang nagbibihis siya ay bigla niyang naalalang sinabi sa kanya ng kanyang ina kanina. Mag-ready ka mamayang gabi at may pupuntahan kayong birthday party ni Marigold. Birthday ngayon ni Kit Anderson kaya naman mag-ayos ka at bumili na rin ng regalo sa pampapangasawa mo. Tumango lamang si Zenaya. Sa sinabi ng ina, hindi man lang niya ito tinignan dahil busy siya sa kakabasa ng mga research papers. Similar to Kit's case. Nanlalaki ang kanyang mga mata dahil sa na-realize. It was Kit Joaquin's birthday. How did she forget? They used to celebrate it in the US. Napangiti si Zenaya nang maalalang tago-tago niyang bracelet na dapat sana ibibigay niya sa lalaki nung nasa abroad pa sila. Mabilis siyang nagbihis at nilagay sa isang simpleng kahon ang bracelet na yon. Maya-maya lang agad siyang nakareceive ng text mula kay Kit. Naroon na daw ito sa labas ng mansyon nila at naghihintay sa kanya. Hindi naman mapakali si Kit sa kinaupuan niya, wala siyang ibang naisip kung hindi ang babaeng pakakasalan niya. Sa katunayan, nakakurious siya sa babae at sa tuwing naisip niyang mukha nito ay para bang gusto niya itong makitang personal. Nababaliw na siya. This is so new to him. Hindi siya ganito sa tuwing nakakita ng magandang babae. As if he was completely smitten by her beauty. She was an epitome of grace like a goddess who was captured. His stone heart. Napailing siya dahil sa sobrang kakornihan. Mr. Anderson, meron po kayong meeting ng mga investors ngayon. You should be ready at exactly 7 p.m. Magalang na sana ng kanyang sekretarya. Tatango na sana si Kit ngunit nakatanggap siya ng mensahe sa babaeng kanina pa gumugulo sa kanyang isipan. Bigla siyang na-excite dahil doon nang mabasa niya ito'y nilingon niya ang sekretary niya. Nagpakawala siya ng blankong ekspresyon at nagsalita. Cancel the meeting. Please reschedule it tomorrow. I have some important things to do. Halatang nagulat ang sekretarya sa sinabi niya. Are you sure? I mean, ngayon lang po kayo nagpa-cancel ng meeting lalo na't investors po itong pinag-uusapan natin. Yes, I don't want to repeat what I said, Joseph. Hinawakan ni Kit ang gulong ng kanyang wheelchair at agad na lumabas sa office. Nang makalabas siya ay pinagtinginan siya ng mga empleyado saka nagbulong-bulungan. Naiinis siya tuwing pumupunta siya sa kumpanya dahil ito palagi ang nangyayari para siyang tinitingnan ng mga tao sa helpless and useless man.
Simula nang naaksidente siya at napilay ay hindi na normal ang pagtingin ng mga tao sa kanya, and he didn't like it. He was always the center of attraction. Pero ibang-iba na ngayon, imbis na paghangay-awa ang nakikita niya sa mga mata ng tao. Kung hindi sana naaksidente ang kapatid niyang si Thunder ay baka nakakulong lang siya ngayon sa madilim na kwarto. Kinuyom ni Kit ang kamao sa kanilakasan ng loob. Pinilit niyang huwag pansinin ang mga nagbulong-bulungan sa kadiretsong pinaandar ang kanyang wheelchair. Shit this life, I hate this feeling. Mura niya sa kanyang isipan. Nang makababa si Kit ay agad na sinalubong siya ng mga bodyguards at tinulungang makasakay sa kanyang kotse. Doon niya na-reply si Zenay at inimbitahan itong mag-dinner. Hindi niya namalayang unti-unting nawalang inis niya at napalitan to ng saya. Nagpakawala siya ng isang ngisi nang mabasa niyang mensahe ng babae. Nilalandi ba siya nito o baka naman pinagtitripan lang siya ng babae? Whatever it is, he was enjoying it. Agad siyang nag-reply at naghintay ng mensahe nito, ngunit ilang minuto nakalipas ay wala na siyang natanggap na reply. Napahinga siya ng malalim at napailing. Sa mansyon ng mga Santiles tayo, Butler James. Ano kaya ang mangyayari ngayong si Kit pala ang lalaking binasted ni Sinaya noon? Ano kaya ang mangyayari sa dinner nila? At ano ang gagawin ni Marigold ngayon napahiya siya sa mga kaibigan niya at sinisisi si Sinaya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.